Sige po, magtuloy-tuloy na po tayo. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, O God, for this wonderful moment that you have given to every one of us. Maraming salamat po, O God, sapagkat kami tinipon mo rito, Panginoon, O God, para pakinggan ang iyong mensahe, para marinig, at maibigay namin yung the best namin pagsamba, pagkilala sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, O God, na ang aming puso, ang aming isipan, O God, ay patuloy na buksan, magkaroon ng karunungang nagmumula sa iyo, O God, upang maunawaan namin yung mga bagay, O God, na pang-espiritual, O God. Hindi kami matalo pa, O God, ng mundong ito, O God. Kaya naman, Lord, hayaan mo, O God, na sa aming kalagitnaan ng iyong Espiritu ang tunay na maghari, O God, at walang kapangyarihan ng kaaway, O God, na sansalain, dayain ang puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, O God, pinupuro ka namin, tinatakila ka namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Pamigan naman. Tagalin mo ngayon. Alam niyo po, habang nasa labas po ako, alam ko po na napakainit po dito sa atin. Kaya ako po naniniwala na tayong mga Kristiyano ay talaga namang mayroong ikwinunla ang Diyos sa ating mga puso upang hangarin natin yung mga bagay na inilagay na sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nagtsatsaga tayo. Sabi ko, paandarin lang yung aircon, pero parang sinara yung mga bintana. Pero sige lang po. Kasi hindi naman po kaya talaga ng aircon yan. Pero sige lang po. Pag nainitan po kayo, buksan po natin yung bintana pagka nainitan po kayo. So, kaya po ako matagal na po nananalangin na tayo po ay bigyan ng talagang tahanan ng Diyos. Kasi itong sentral, wala pa lang po talagang building. Yung ating mga iba naman, ang Bulacan at ang Batangas, ay may sarili na silang building. Bagi ang Carmona, ay may, hindi naman sarili, pero may nag-donate ng building. So, ito lang po sa atin. Ito po naman yung sentral. Pero, hayaan nyo po at samahan nyo po kami sa panalangin na tayo magkaroon na ng lupa. Dahil pagka magtatayo tayo ng building, madali na po yan. Lupa lang po talaga ang napakahirap. Kaya sama niyo po yan sa panalangin. At siyempre, yung ating panalangin, dapat buo yung ating pananampalataya. Amen po ba? So tayo po yung nabubuhay sa pananampalataya. Ngayon po, ano po ba yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito? Ito po yung napakahalaga. Sabi ko, Lord, parang masakit yata yung topic mo. Pero sabi ko, Lord, huwag mo namang sakitan masyado. Baka puro palo na yung mga nagpipreach dito, wala na yung mga encouragement, puro na lang correction, wala na. Pero talagang yun ang nilalagay talaga ng puso ko, sa puso ko. Sabi po rito ng Panginoon, doon po sa aklat ng Matthew 22:29. Sabi niya, maling-mali kayo. Dahil hindi ninyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Grabe po yung mensahe ng Panginoon, ano? Hindi naman niya sasabihin sa atin to kung dito sa atin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tayo ay hindi nagkakamali. Pero sabi ng Panginoon, maling-mali kayo. Bakit? Kasi minsan hindi natin naiintindihan o nauunawaan yung ating pinag-uusapan, Bible study, lahat po, biblical po yung ating pinag-uusapan, scripture, na binibigay ng mensahe sa mga anak niya. Kaya lang, ito po, itong kwento na to, ay kwento po ito ng Saduseo at saka ng parasis po yan, mga Pariseo eh. Amen po ba? Sabi niya, maling-mali kayo dahil hindi niyo naunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yon? Gusto ko po kayong dalhin kagad sa sitwasyon. Kapag po ba tayo nasa isang sitwasyon, naiintindihan ba natin yung ating tinanggap, yung ating narinig, yung ating nabasa sa salita ng Diyos? Naunawaan ba natin? At kung naunawaan natin, nauunawaan din ba natin yung kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan? Kasi kapag hindi po natin kaya nga sinabi ng Panginoon, si Jesus Christ po, maling-mali kayo. Sabi niya sa mga Saduseo, maling-mali kayo. Kung dito po sa panahon natin mangyayari yung mga ganung bagay at hindi natin lubusang maunawa ng salita ng Diyos
at hindi natin ito lalakaran, at hindi rin natin naiintindihan yung kapangyarihan ng Diyos para magmanifesto sa ating mga buhay, para magtagumpay sa ating mga buhay, mabibigo lang tayo at hindi tayo magtatagumpay sa ating lakay. Amen? Balikan po natin, ano ba talaga yung mga Sadduceos nung panahon ng ating Panginoong Hesus? Ang mga Sadduceos po ay isang grupo o isang sekta ng mga Hudyo nung panahon na active sa Judea. Sila po ay membro ng Jewish Party of the Intertestamental Period consisting of traditional ruling class of priests and rejecting doctrines not in the law. Bakit ba natin sila sabi na bakit ganon sila? Kasi may kwento po yan. Ang kwento po niyan, sinisila nila ang Panginoong Hesus. Una, yung mga Pharisees, pagbinasa po yung Matthew sa chapter 22, sinisila ng mga Pariseo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng tax. Naalala niyo yung kwento na yon, yung history na yon? Tinanong siya ng mga Pariseo, marapat ba? Kasi inutos nila ng Panginoon ng panahon na yon, dahil ang mga Pariseo grabe sa kanila sa kautusan. Kaya ang tanong, kanino ba dapat mapunta daw? Dapat daw ba na magbigay sa simbahan ang mga tao o kay Cesar? Kaya sabi ng Panginoon, patilap, bigyan nyo nga ako ng pera. Sabi ng Panginoon, nung ipinakita ko, kanino mukha ito? Kay Cesar. Sabi ng Panginoon, ibigay ang kay Cesar at ibigay ang sa Panginoon. Kasi kinu-question yung pagbibigay sa simbahan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Di ba maraming kumukwestiyon sa panahon natin, kinu-question yung pagbibigay sa simbahan, sa mga churches? Kaya sabi ng Panginoon, bigay yung kay Cesar. At ibigay yan sa Panginoon. So wala na pong question doon. Hindi po yung topic natin eh. Sa mga Sadduceo naman, ano naman yung history nito? Ito naman ay kwento ng isang babae na nag-asawa na hindi nagkaanak. Ngayon, ang rules noon at ang kautusan noon, kapag nag-asawa ang isang babae at hindi nagkaanak at namatay yung lalaki, kailangan pakasalan siya ng pangalawang sumunod. 7 magkakapatid yun. 7 magkakapatid. Namatay lahat. At sa uli, namatay yung babae. Kaya tinanong ang Panginoon. Sabi, sino daw pagdating daw sa langit? Kasi ang mga Sadduceos po, ang mga Sadduseo, hindi naniniwala sa resurrection. Yung muling pagkabuhay. Amen po ba? At sa panahon natin ngayon, maraming ganun. Hindi naniniwala, wala sila. Pagka namatay sila, patay na daw sila talaga. Wala na muling pagkabuhay. Pero tayo dito, naniniwala tayo sa resurrection. Tama po ba? Amen po ba? Kaalala lang natin ng mahal na araw. Namatay siya, and after 3 days, muli siyang nabuhay. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po, napakawalang kwenta na kung tayo ay Kristiyano at hindi natin paniniwalaan na mayroong pagkabuhay, muling pagkabuhay, bakit pa tayo nagdito? Huwag na tayo dito. Amen po ba? So, dapat paniwalaan natin. Itong mga taong ito, mga priest to, itong mga Sadduceo, yung mga Sadducees, priest po ito. Mga pare. Amen? Kaya nga lang, sila ay mga kasali o involved sa political affairs. Amen? Including collaborating with the Romans. Kasi noong panahon na yun, talagang tie up ang mga sa panahon natin ngayon, may nakikitie up. Yung mga another sekta. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Binabackground ko lang po kayo doon sa ating pag-uusapan. Ito po, ang mga Pariseo po believe in the resurrection of the dead and afterlife. But Sadducees did not believe in either of these. The Pharisees believe in the realm of spirit and angels. The Sadducees did not. Pero bakit ang Pariseo sinabihan ng Panginoon ng mga hypocrite? Dito maraming tatamaan. Sa mga Kristiyano ngayon, sa mga sekta ngayon, maraming hipokrito. Bakit sinabing mga hipokrito? Ang sabi ng Panginoon sa mga Pharisees nung kausap niya, ang sabi niya, kayo naman ay malilinis lang sa harap para kayong sa pansyon. Sino nakarating dito sa pansyon?
Ang ganda-ganda nung kanilang yung build, ang tawag siya gano'n, kanilang building, yung kanilang sinusulatan ng kanilang, ng ano, ang ganda-ganda, di ba? May mga lapida pa. Pero tingnan niyo po yung loob nun. Ano ang laman ng loob nun? Mga bulok na laman ng tao. Amen? Ang mga Kristiyano, ang mga tao, minsan, maganda lang. Kaya nga sinabi na maipokrito. Mabait lang kapag nasa church. Amen? Siguro naman, wala ditong katulad ng karakter ng mga Pariseo dito. Mapagmalaki. Ayun ang mga Pariseo eh. Buti pa ako, malaki ako magbigay. Mga yan ang mga Pariseo. Amen? Pero alam naman natin yung salita ng Diyos, kaya hindi naman nakatingin ng Diyos sa laki ng bigay, kundi sa puso natin. Kaya, tandaan po natin, ang mga Saduseo po, kaya sila ganyan ang kanilang panawa dahil sa kanilang pagiging ignorante sa Word of God and the power of the Lord. Yung kayang gawin, yung kapangyarihan ng Diyos, at tayo nagiging ignorante rin. Ito, diretso na natin sa amin sa anak kayo. Ignorante rin. Kapag tayo nasa siyang sitwasyon na. Hello, nagiging mangmang tayo kapag nasa labanan na tayo. Hindi na natin magamit yung mga salita ng Lord na ating narinig. Hello? Nandiyan po ba kayo? Di ba, nagiging ignorante tayo, nagiging mangmang tayo kapag tayo nasa isang sitwasyon ng kalalagayan. Hindi po namin alam kung ano yung kalalagayan, ano yung pinagdadaan sa buhay. Pero dapat isa lang yung alam natin sa ating buhay. Mayroong Diyos na pumili sa iyo, may Diyos na tumawag sa iyo, na nangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya huwag po tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang kaibahan. The difference between the Sadducees and the Pharisees. So, ngayon, the ear of the Sadducees. Ano ba yung kamalian ng Sadduseo? Number one, the root of all error and unbelief. It is the ignorance of the Scripture. Hello? O sino rito maraming baon sa salita ng Diyos? Taas ang kamay. Salamat sa 5 na nag-amen. Yung iba hindi na nakapag-amen. Paano tayo magtatagumpay kung ang salita ng Diyos ay mangmang tayo sa salita ng Diyos? Amen po ba? Hindi po tayo magtatagumpay dahil ang labanan po dito sa mundong ito ay ang salita ng Diyos na iniwan sa atin ng Panginoon. Kaya nga tinutokso siya, di ba? Salita din ng Diyos ang ginamit ni Satanas. Tinutwist lang talaga ni Satanas. Pero salita rin ng Diyos ang ginamit ng ating Panginoong Yesus. Nasusulat din. Ganun na. Hello, kaya sabihin mo sa katabi mo na ngayon, dapat huwag na tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Nangangako ako ngayon na magdadala ako ng ballpen at papel para ilista ko. Kasi makakalimutin ako. Amen. Hello. Ang salita po ng Diyos, ang ating sandigan, ang ating sandata, wala na pong iba. Hello, nandyan po ba kayo? So yun po lahat ng ugat ng ating pagkakamali dahil mangmang tayo talaga sa salita ng Diyos. Ito nakakalungkot. Alam natin ang salita ng Diyos. O, ito yun yung mga Pharisees, hypocrite yan. Alam nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila nilalakaran. So, may hypocrite ba dito? Wala. Wala taga sa CJCF. Ano po ba sabi ng Matthew 22, 23, 20? Babasahin ko lamang po. Nang araw din yun, lumapit at nagtanong kay Jesus ang ilang mga Saduseo. Mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero tayo, naniniwala tayo. Tama po? Sinabi nila, Guro, sinabi ni Moses na kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa para mag-anak sila para sa kanya. Noon ay may 7 magkakapatid na lalaki dito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay ng walang anak. Kaya ang byuda ay napakasawa ng ikalawang kapatid, pero namatay din siya na wala silang anak. Ganon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. At kinalaw namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa 7 ang maging asawa ng babae yon dahil silang lahat ay napangasawa? Tingnan nyo yung kaignorantehan, ano? Amen? Sa Word of God. Ito sinabi, nakasulat sa Bible. Ngayon, kung wala kang baon na salita ng Diyos,
wala na, madadaya na po tayo. Ngayon, ano po yung mga pandaraya ngayon? Ano ba yung mga controversy? May sabi nila, ang kaligtasan, hindi nawawala. Sabi naman iba, sabi ng Calvinism, ang kaligtasan hindi nawawala. Sabi naman ng mga Armenian, ang kaligtasan ay nawawala, pwedeng mawala. Eh, saan ka ngayon doon? O, kita nyo, nalito na kayo? Kapag ignorante ka talaga, pero pag si dati narinig nyo, parehas pong tama yun. Una, ang kaligtasan hindi nawawala. Alin yon? Yung ginawa ng Lord para sa'yo. Yung pagpapako niya sa krus. Eh, saan nawawala ang kaligtasan? Sa mga taong hindi nakikinig at hindi sumusunod, hindi nananatili sa presensya ng Panginoon. Pero gusto ba ng Lord yun? Ang kaligtasan ba'y para sa lahat? Of course, para sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, pinili ko kayo. Sino yun? Lahat po ng tao yun. Pero kayo ang hindi pumili sa akin. Amen. So, ang tao ang hindi pumipili sa Diyos. Pero kung pinili niya ang Diyos, dahil pinili siya ng Diyos, abay, maliligtas ka. Amen. Kaya wag sabihin natin na hindi po tayo maliligtas. Yung mga tao dyan, hindi natin alam. Baka pagdating ng panahon. Kaya, malaki ang partisipasyon po natin dyan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, wag po tayong maging ignorante. Ngayon, ano po yung pangalawa? Not knowing the power of God. Minsan, di natin alam yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Lagi tayo nakatingin sa sitwasyon. Kaya tingnan niyo po, sabi ng Panginoon sa mga taga-Sadduceo, tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinasabi ng Diyos sa inyo? Sinabi niya, ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. Hindi sa Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Yung binanggit po niyan, Abraham, Isaac at Jacob, patay na yan. Wala na sila sa mundong ito. Pero sabi niya, ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. So meron talagang muling pagkabuhay. Pero itong mga Sadduceo nito, pinipilit na walang ganon. Amen? Pero naniniwala silang may Diyos. Hello? Maraming taong naniniwala sa Diyos, pero walang takot gumawa doon sa mga hindi kinalulugdan ng Diyos o wala sa katwiran ng Diyos. Diyan po ba? Naniniwala din sila sa buhay na walang hanggan. Pero bakit wala silang takot gumawa at salsalangin ang mga salita ng Diyos? Hello? At ang nakakalungkot ay yung mga taong nasa Panginoon na, pero sinasalangsang pa rin nila ang salita ng Diyos. At ginagamit din nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-abuso sa grasya ng Diyos. Dahil mabuti naman ang Diyos. Lagi po natin tandaan, ang Diyos natin ay mabuti, mahabagin, pero siya rin po ay Diyos na hukom. Amen? Siya rin po ay Diyos na magpaparusa pagdating ng panahon. Amen po ba? Kaya huwag po tayo maging ignorante sa salita ng Diyos. Dapat manampalataya po tayo, panampalataya na natin na yung merong kayang gawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya niyang baguhin yung ating buhay. Amen po ba? Tanda po natin na itong dalawang katotohanan na to, these two truths are inseparable, that there is no way to knowing and understanding the power of God apart from the revelation of the Holy Scripture. Amen? Hindi po pwede sila magkahiwalay. Amen po ba? Yung malaman natin, maunawaan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Scripture, ng Biblia. Taas po kamay na nagsasaliksik sa Biblia. Taas po ang kamay na nagbabasa. Salamat po sa ilan. Yung iba hindi nagtaas. Amen? Sabi po ng Romans 15:4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para ano? Para turuan tayo. Hello? Naintindihan po ba natin? Ang kasulatan daw noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag. Hello? Malakas ang loob. At magkakaroon ng pag-asa.
Paano na lang kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano na lang kung ayaw mong makinig sa mga pastor mo? Paano na lang kung ayaw makinig sa mga leaders mo na nagmumula ang tinuturo sa salita ng Diyos? Eh, iyan pala yung magpapatatag sa'yo. Amen? Yan pala yung magbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Yan pala yung magbibigay ng pag-asa sa'yo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging ignorante sa Word of God. Amen? Amen po ba? Ano po, sabi ng John 5:39, sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala, sa pamagitan magkaroon kayo ng buhay na wala hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatutok sa akin. Ito po yung nakakalungkot. Intindihan niyo po ba yung John chapter 5 verse 39? Tayo minsan nagsasaliksik tayo ng salita ng Diyos naman para gamitin lang natin pangyabang. Amen? Hindi natin nakukuha yung tunay na kahulugan ng ating binabasa sa ating mga buhay. Kasi nung panahon na yan, ayaw paniwalaan si Jesus Christ na siya yung Messiah. Amen? Pero yung lahat ng ginagawa niya, nakahula na sa Book of Messiah pa lang sa Old Testament na mangyayari, magmumula kay David. O mula yung lahi niya kay David. Amen? May isisilang na isang Kristo na tutubos. Maging sa panahon ngayon, hindi, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, hindi naniniwala kay Jesus. Amen? Hinihintay pa nila yung Messiah. Yan po yung mga Pariseo. Hello? Yung mga Hudyo, naniniwala na mayroong Messiah darating. Amen? Pero dumating na. Hindi sila makapaniwala na isinilang si Kristo. Naging tatay niya ay isang karpintero at isinilang sa isang sabsaban. Pero ang hindi nila nakikita, yung three wise men, hinanap yun. Kaya nga tinatawag na wise men, alam nila yung totoo, alam nila yung katotohanan. Naniwala sila doon sa mga unang hula pa lang na mayroong Kristo. So naniniwala po ba tayo na bibuhay na walang hanggan? Kung naniniwala po tayo na may buhay na walang hanggan, hindi po natin nahayaan na tayo maging mangmang sa salita ng Diyos. Hindi po natin hayaan na tayo mismo sa buhay natin, hindi natin hayaan na hindi makakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano man problema yan, kayang solusyonan ng Diyos. Amen? Ang kailangan lang natin, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hello? Ang sabi po ng John 20:31, pero ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo. Amen? Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kanino? Kay Yesu Kristo nga. Ang Kristo, ang anak ng Diyos, at kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. O bakit nandito po tayo? Nagtitipon-tipon dahil sa buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Amen? Amen po ba? Naniniwala tayo na tinubos niya tayo. Amen? Ginawa niya tayong mga santo. Pinabanal niya tayo. Bagamat hindi tayo banal, pero dahil kay Kristo, nagiging banal na tayo sa dugo ni Kristo, nagiging banal na tayo sa paningin ng Amang nasa langit. Talaga. Oo naman. Sinabi ng Biblia yan. Napakaharami ko pong talata, kaya huwag na nating hanapin at basahin. Amen? So, ano po sabi ng John 16:13-15? Pero pagdating ng banal na Espiritu, ito po yung napakaganda. May pangako ang Diyos sa atin na may darating. Pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan. Sino daw ang tagapagturo ng katotohanan? Ang banal na Espiritu Santo. Hello? Di ba nga kaya nga, unbeliever ka pa, may mga conviction eh. Kasi meron talaga tayo, Espiritu, hiningan tayo ng Diyos, ng kanyang Espiritu, kaya nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng kamalayan, nagkaroon tayo ng kamalayan. Saan? Sa mali at saka sa tama. Nakatanim na yan sa puso nyo. May tala tayo sa Bible eh. Sorry po, hindi ko pa pala namabagit yun. So, ito po yung ating pamagat. Missing the basics, the word and the power. Yan yung nawawala sa ating mga Kristiyano. Maging nung unang panahon, grabe yung pagkilala nila sa Diyos, sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, grabe po sila. Napakahigpit nila sa doktrina. Pero nawawala yung basic, which is the Word of God and the power of the Holy Ghost. Amen? Amen ba? Missing the basics at huwag po nating iwawala yan. Amen? Yung napaka-basic na yan dahil yan po yung
dadala sa atin sa katagumpayan. Hello? So, ano nga yung ginawa ng Panginoon? Padadala ko kayo ng Banal na Espiritu Santo para magturo ng katotohanan. Hello? Ano pa? Hindi lang basta tayo tuturuan. Sa katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Hello? May makakatwiran pa ba tayo dito? Tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ito po yung tao. Matigas po talaga ang ulo ng tao. Alam ang katotohanan, pero hindi nilalakaran ang katotohanan. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Naintindihan niyo ba yung mensahe ng Panginoon? Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinabi ko sa akin, manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Yung ipinapahayag ngayon ay mula sa Diyos. Katotohanan mula sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka naman. Huwag mo lang paniwalaan, lakaran mo naman. Amen. Para hindi tayo magaya sa mga Pharisees. Hindi tayo magaya sa mga Sadduceo. Amen. Amen po ba? Marami pong Pariseo ngayon. Banal pagkasalaman. Alam naman natin yung mga grupo. Hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Ang liwaliwanag. Hello! Na sinasabi ng Biblia, binabali nilang pilit yung salita ng Diyos para lang maproteksyonan, magkaroon ng sariling identity yung kanilang grupo. Hello! Tayo po, hindi natin pinoproteksyonan yung ating grupo. Ang pinoproteksyonan po natin yung aral ng Diyos na tinanggap natin mula sa Espiritu Santo. Hello! Kaya nga walang sikat dito. Sino ba sikat dito? Walang sikat dito. Si Lord lang ang sikat. Amen! Dahil kapag sumikat si Daddy, maghiwa-hiwalay na tayo. Wala na tayo sa tamang kalalagyan. Dahil hindi yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi niya dyan, tinuturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano ang nag-iarag niya at papayag niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay nasa akin. Kaya sinasabi ko sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag ninyo. Ano sabi ng 1 Corinthians 2:9-14? Babasahin ko na lamang po dahil napakalinaw naman po ng mga talata. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Sino nagsalita? Kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. O, nakita nyo na? Wala pa? Amen? Wala pa, buhay pa tayo dito. Wala nakakita? Wala nakarinig? Tao nakarinig, nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit, ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya nga tayo nandito, ipinahayag na sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Hindi po tayo magkikita-kita dito kung hindi tayo natin pinaniniwalaan na isang araw, darating siya at tayo kukunin. Dadagitin. Paano kung wala tayong baon na salita ng Diyos? At hindi tayo naniniwala. Di lalo na pagka tinuturo natin doon about rapture, about lalo na about tinuturo na yata ni Pastor Rico. Tinuturo na. Di lalo na. Baka hindi na tayo lalong maniwala. Pero ito ipinabatid na sa atin at ipababatid sa atin ng Panginoon. Sapagkat, sapagkat lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu. Maging ang malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Tama po. Ako, di ko nga alam iniisip ni Mami. Pwede ako manghula. Pero ang Espiritu ng kanyang sarili, alam niya yung kanyang iniisip. Alam niya iniisip ko ngayon. Yan. Gusto niyo malaman? Sasabihin ko. Nawa po maunawaan ng mga tao ito yung pinag-uusapan natin. Yun po yung iniisip ko ngayon. Para maging alerto,
Para tayo hindi magpabanjing-banjing. Amen? Lalo na yung mga kabataan nandito. Dapat laging ang focus natin, ang una natin si Lord. Yung mga mangyayari natin sa mga iba, wala lang ng Panginoon yan. Regalo na lang, reward na lang sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung hindi nagpo-focus sa Lord, mamaya malalaman natin, yung 2 punto lang naman yun. Yun din naman, walang nakakaano sa inisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Amen! Wow! Tinanggap na pala natin yon, yung Espiritu na yon. Amen po ba? Amen! Unang pruweba, magkakasama tayo ngayon. Nagkakaisa tayo sa isang Espiritu na every Sunday, nagtatagpo tayo. Tinanggap ba natin yung sa ganang sarili natin? Hindi ba't ititinanggap natin sa ganang Espiritu na dumating sa atin? Kaya tayo nagkakaisa, nagkakaintindihan. Amen po ba? Sa tingin nyo, yung mga ibang nasa labas, maintindihan yung language natin, yung pinag-uusapan natin. Hindi po yan. Kasi hindi pa nila tinanggap yung Espiritu na mula sa Panginoon. Sabi niya, at ang Espiritu na ito ng Diyos na tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang Espiritu ng mundong ito. So, iba pala yun. Iba pala yung Espiritu mula sa Diyos at yung Espiritu nagbumula sa mundo. Alin ang mas lamang? Aminin natin. Alin ang mas lamang? Yung Espiritong mundong ito na siyang nakakasakop sa atin, mas binibigyan natin ng pansin, o yung Espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos. Hello, kakaintindihan po ba tayo? Bakit? Upang maunawa natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi po natin maiintindihan yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos kung hindi natin makikita o natanggap yung Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ito na, kaya nga, ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng salitang mula sa banal na Espiritu. Yan po ang tungkulin ng mga pastor. Ipangaral ang mga bagay sa pamamagitan ng salitang mula sa banal na Espiritu Santo at hindi mula sa karunungan ng tao. Hello! Pinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. Hello! Kaya nga, yung mga hindi pinananahanan, bagamat umaattend minsan, hindi matanggap yung Espiritu na mula sa Diyos, yung pinangangaral. Yan yung mga matitigas ang ulo. Yan yung mga pasaway. Yan yung mga rebelde, Espiritu. Sabi ni Pastor, hindi ko kanina, wag daw ako masyadong negatibo eh. Kailangan daw napupunta naman ako doon. Yun talaga ako eh. Nilalantad natin kung ano ba talaga yung pinagmumulan ng kung paano natataya ng kaaway. Hindi daw mula sa karunungan ng tao. Kaya tandaan niyo po, hindi magtatagubay ang isang gawain kung ang taong nilagay ng Diyos dito ay mayroong sariling katalinuhan lang. Hello? Alam niyo po ba nasa puso ng mga lingkod ng Panginoon? Walang kakayanan, hindi marunong, walang marunong kundi si Lord. Walang mabuti kundi si Lord. Amen po ba? Yan po yung puso ng mga lingkod ng Panginoon na hindi maintindihan minsan ng mga tao, ng mga mananampalataya. Na para din naman sa ikabubuti, ikatututo, di ba? Ikatututo natin para tayo makarating sa sa final. Amen po ba? Sabi niya, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Nakita niyo yung mga taong hindi talaga tanggap yung mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi niya tinatanggap. Bakit? Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan. Sarili na naman. Sariling kagustuhan. Hello? Kaya, ano nangyayari kapahamakan? At hindi niya ito maunawaan. Hindi niya. Ito, okay pa to. Hindi niya maunawaan eh. Pero yung yung naiintindihan mo, pero kinukontra mo, wow. Ang tawag ba doon? Blasphemy. Asa si Pastor? Pastor, blasphemy ba yun? Ang tawag doon? Hindi ko sure eh. Sabi si Pastor Nico, pambira sabi ko, dito lang sa harapan eh. At hindi ito
Dahil ang mga bagay na ito ay maunawan lamang sa tulong ng Espiritu. So, ibig sabihin, ito na po yung totoo. Isasummarize lang natin. Kapag mayroon tayo hindi maintindihan, ibig sabihin, hindi makapag-penetrate ang banal na Espiritu sa atin. Kapag mayroon tayo hindi maunawaan, hindi makapangyari sa atin yung Espiritu ng Diyos na tinanggap natin. Ibig sabihin doon, umiiral ang flesh. Amen! Nandiyan po ba kayo? Ulitin ko po, napakahalaga po niyan. Kung bilhin natin, bakit hindi natin maunawaan? Kasi may tulong ang Espiritu Santo eh. Bakit hindi makapangyari? Ibig sabihin, hindi natin inaalaw ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay at ang inaalaw natin ay yung ating kagustuhan ng sarili nating nasa. Amen? Bumalik ulit tayo doon sa una. Yung sariling nasa ni Eva at Adan. Biro mo, grabe, no? Lahat makakain. Isa na lang yung hindi makakain. Umiral yung nasa ng laman. Kinain. Nagpadaya sa kaaway. Amen? Sa isang napakaliit na pagkakamali, napakalaki na naging impact. Kaya yun po ang paalala sa atin. Huwag tayo maging ignorante sa salita ng Diyos at sa kapakilan ng Diyos. Ngayon, ano yung solusyon? The solution. Sabi ko, 30 minutes lang ako eh. Hindi pala kaya. The solution. Number 1, listening and obeying. Sabi ba ng 8? Sabi mo sa kanila, makinig ka. Sabi ng John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, kung wala ka narinig, malalaman mo ba yung katotohanan? At nang malaman mo ang katotohanan, di ba, ang sabi ng Bible, ng John 8:32, katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sino yung katotohanan? Si Jesus Christ. Ano sabi ng 11:28 ng Luke? Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sabi mo, blessed ka. Blessed tayo. Kasi marunong tayo makinig. At hindi na tayo marunong makinig. Sumusunod pa tayo sa salita ng Diyos. Kaya palakpalakan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Nagtsatsaga tayo sa init, nagtsatsaga tayo sa sikit, nagtsatsaga tayo sa layo, wala tayong mapag-parkingan dyan sa labas. Pero ako po laging nananalangin na tayo magkaroon na ng lupa. Nang meron na tayong parking. Amen? Dito pa lang sa lupa, tanggapin na natin yung ating pagiging mapalad. Amen po ba? Ano po sabi ng Romans 10:17? Sasampalataya lamang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At marinig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Kaya po may nangangaral. Kaya lang, minsan, ang mga tagapakinig, pinakikinggan lang nila yung gusto nilang pakinggan. Amen! Amen! So, napakahalaga po ng pakikinig. Amen? Amen po ba? Amen. Dahil magmumula yung ating, dyan po yung pananampalataya. Hello? Hindi po tayo mananampalataya, hindi po tayo makakapanampalataya kung wala po tayo maririnig sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng Matthew 18:15, kung magkasala sa inyo, ito po, magkasala sa inyo ang inyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarili lang. O hindi naman tayo perfect, eh. Nagkakatampuhan tayo, amen po ba? Amen. Kakasama tayo ng loob. Pero sabi ng Matthew 18:5, pag puntahan daw natin, kausapin ng sarili niya, pagsabihin mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig siya sa iyo, magkakais kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Nakita niyo po, tayo, pag sinabi na, lapitan niyo ang inyong mga kasama ng loob. Nako, ang gagawin, andun yung kasama ng loob, dito po punta. Hello, nandyan po ba kayo? Yes. Nandyan po ba kayo? So, napakahalaga po na pakinggan natin. Yung palang kasama mo, masayang masaya na. Nakalaya na. Ikaw naman, mukbuk ka ng mukbuk. Hindi ka makamubuon. Amen? Amen. So, napakahalaga na pakikinig. Sa pangangaral ng mga pastor, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa panonood ng mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Mag-ingat lang po tayo sa mga pinapanood natin. Amen? Dahil binigyan naman kayo ng isang pastor na mula sa Diyos. Marami na pwedeng pakinggan, pero isa lang po ang pastor na ibinigay sa inyo. At sino yon? Isang pastora na napakaganda
ay isang pastor na napakagwapo. Na nagmana yung mga sumunod. Amen? Mga nakinig sila kung bakit sila nakarating sa kanilang destiny. Bakit sila naging pastor? Akala nyo ba? Nasa kwento na naman ako. Yung mga pastor dyan, isang bowl na luha ang inuubos, sipon, sa mga salita na mga narinig sa amin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Yung iba naman dyan, pagka napagsabihan, nagtatampo, umaalis na lang. Ano ba kayo? Ayaw nyo bang matuto? Ayaw nyo bang malagay sa tama? Hello? O, sabihin mo, makinig kayo. So, puntahan nyo yung kasamaan nyo ng loob. Pagkatag-ayos kayo, baka muli at mapanumbalik mo siya sa Diyos. Problema, parehas lang tayo minsan ng mga kasama natin loob. Nasa tama ka na sana, hindi ka maaaring makapagpatawad. Amen? Andiyan po ba kayo? Dapat, kung nasa tama ka, wala ka kasama ng loob. Dapat lahat sa'yo, okay. Kahit ginawa ka ng masama, tama ba? Sabi natin, balin mo kaaway mo eh. Hello? At po sabi ng Matthew 7:24, kaya sino man nakikinig at sa akin, masasabi, katulad ng isang matalinong lalaki na nagtatayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Grabe, ano? Kung marunong pala tayo makinig at sumunod, grabe yung pundasyon. Gano'n ba katatag yung nagtayo ng bahay sa pundasyong bato? Eh, iba, sa kawayan lang eh. Inanay na bulok, bumagsak. Yun lang yung pundasyon tinayuan nila. Kasi nandun yung crush ko. Kasi ang husay-husay ng mga pastor to. O, di ba? Eh, doon nakatingin sa pastor. Hindi kay Lord. Yun ang pundasyon natin, si Lord. Amen? Kaya sabi niya, sa katibayan, sabi ni Paul sa mga taga-Pilos, chapter 4, verse 9, ipamuhay niyo ang lahat ng natutunan niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya pala nagkakaroon ng kapayapaan. Ipinamumuhay yung mga ano man yung tinanggap niya. Saan? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya pala may mga tao kahit napakaraming problema, payapa. Kasi sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Dito sa mundong ito may pagtipis, pero ang kapayapaan nasa, si Jesus Christ ang kapayapaan eh. Sinabi pa doon na, alangan naman payapa ka, wala nang kwenta yung salitang payapa kung walang kagulumihanan, wala nangyayari. Magiging effective ba? Magiging payapa ba yung isang taong payapa? Payapa na? Malalim ba yung Tagalog ko? Naintindihan kaya ng tao? Magiging payapa ba yung isang taong payapa na? Hindi po ina-apply doon yung sasabing kapayapaan na yun. Ang kapayapaan, tinutukoy ng Diyos sa atin, anumang bagay ang nararanasan mo, anuman ang nangyayari sa buhay mo, anumang problema, payapa ka pa rin. Dahil kay Kristo. Amen? Luke 10:16, pagkatapos namin sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin, ang nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kanyo? Grabe, ano? Yung mga tao, ito yung mga rebelde. Tinakwil yung kanyang pastor, at sinasabi niya, ito na yung pastor ko! Pero nung nasa kadiliman ka, ginastusan ka, pinakain ka, inalalayan ka sa lahat ng bagay, luminaw ang mata mo, naniwala ka sa salita ng Diyos, nalagay ka sa tama mong kalagyan, nalangit ka, pagkatapos nagtampo ka sa pastor mo, tinakwil mo. Bakit? Kasi tinutuwid ka, pero ayaw mong magpatuwid. Tinakwil mo ang pastor mo. Umanap ka sa mga pastor na compromiser. Hello? Na ang gusto lang yung binibigay mo. Ako po, pasensya, naka-live ba tayo? Alam ko naka-live tayo. Ihahayag ko na po sa inyo, yung kapatid ko, napakaraming perang ibinibigay sa akin. Pero never ko siyang hindi pinagsabihan. Sabi ko, kung hindi mo na kayang sumunod, makinig
sa sinasabi ng salita ng Diyos, maging sa pastor mo, at matanda ka sa akin, malaya ka kung kanino mo gustong pumuntang pastor. Pero hindi ako papayag na habang nandito ka, ay makompromise ang gawain ng Panginoon. Hello? Ang mga pastor niyo po dito ay matatapang, hindi nyo kayang taon na ituro ang katotohanan para lang mapagbigyan ng inyong mga luho. Kami po ay mas malumanay, kami po ay mapagmahal, kami po ay mapagyakap, maunawain, pero kung sasalangsingin po niyo ang salita ng Diyos, never po natin hahayaan na sasalangin niyo ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi dati, marinig nyo lang kay dati. Sige na lang, para malagay sa tama. Okay na. Kahit di pa panahon. Dahil ayoko na manatili sa kasalanan ang mga tao na pinagkatiwala sa amin. Parang po natin na part. Kaya dapat marunong ka makinig. Pag sinabi sa inyo na, magpakasal na kayo, magpakasal na kayo. Na kayo kalo. Libre pa. Mga simple mga banat ko. Kasi, minsan na-discern yan eh. Amen? So, nagtatakwil. Sabi, ang nagtatakikinig sa inyo yung nakikinig sa akin. Pero niya, pag hindi pala kayo nakikinig sa inyong pastor, hindi pala kayo nakikinig kay Lord. Pag tinakwil niyo si Lord, pag tinakwil niyo yung pastor niyo, tinatakwil niyo din pala si Lord. Kapag tinatakwil niyo din yung amang nasa langit, yung nagsugo sa kanya. Ay, nasan ka pa? Ang galing-galing po pang mag-post. Hello! Ang totoo nun, yung laman mo ang nasunod. Amen? Ano po sabi ng Proverbs 19:20? Digin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali at sa bandang huli ay magiging marunong ka. Amen? Pagbulay-bulayan niyo po yan, Proverbs 19:20. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali at sa bandang huli ay magiging marunong ka. Hello? Amen? Ano pa po yung solusyon? Pakikinig. Buot sa pagsunod. Pakikinig. Ano ba sabi ng Deuteronomy 13:14? Dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito at kung totoong nangyari sa mga kasuklam sa nagawang ito. Minsan, kailangan mag-evaluate din tayo. Alamin natin, totoo ba? Minsan yung sinasabi ng mga pastor nyo, ang iniisip mo kagad, ito mga napakahigpit, napakakontra. Just evaluate. Amen? Tingnan nyo kung wala sa salita ng Diyos ang sinasabi, tinuturo. Hello? Eh, wala naman kayo mga Bible. Paano nyo malalaman? Mga binobola na kayo. Amen po ba? Dapat marunong tayo mag-evaluate. Dapat nating maintindihan, unawain. Amen? Amen po ba? Maintindihan niyo po ba? Alamin niyo mabuti kung totoo nga pa itong pati pinag-uusapan na to. Hello? Pero naniniwala ako ng katotohanan, hindi kayang pasugabilian ng kasinungalingan. Kasi maraming hindi rin maniniwala sa katotohanan at babaluktutin nila. Pero ikaw na binigyan ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka madadaya. Amen. Ang alam ko nga, nanggagapang pa ng mga kapatiran yung iba. Pero naniniwala ako, hindi ka magagapang. Amen? Hindi ka may influensyahan dahil alam mo ang katotohanan. Pakpan naman natin ng Panginoon. Number 1, listening and obeying. Number 2, and last. Kailangan natin ng connection. Ito yung solusyon, connection and relationship. Napakahalaga niyan para tayo hindi maging ignorante. Kailangan laging tayo nakahugpong. Sabi niya, I'm the vine. Ano yung ano? Ha? I'm the vine. You're the branches. Dapat lagi tayo nakakonekta, nakahugpong sa salita ng Diyos at mismong sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang sabi po ng Revelation 3:20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Akin ninyo, kailangan natin kumatok. Ayusin natin yung ating relationship sa Lord. Kailangan natin makuha yung kanyang puso. Naalala niyo yung babaeng dinudugo, sabi niya, mahipo ko lamang. Kailangan naman, mahipo natin yung puso ng Diyos. Makita yung ating puso na nakaugnay sa Kanya, nakakonekta sa Kanya.
Hello, nandyan pa ba kayo? At pagka nakita ng Diyos yung nakakonect na tayo sa Kanya, ayos ang relasyon natin sa Kanya, at ang miracle ay mangyayari. Amen po ba? Di ba gumaling? Gumaling si Jesus. Ay, si Jesus, yung babae. Amen. Grabe yung pananampalataya ng babaeng ito. Hello? So, hangarin natin. Kasi hangarin natin yung mga bagay-bagay dito sa mundong to. Unahin nating hangarin ang maayos na relasyon sa Diyos. Ayos na kunin. Sino rito yung may katawagan pero napuputol. Di ba nakaka-bad trip? Nakakainis, hindi mo maintindihan yung kausap mo. Oh. At tayo, at saka, ang relationship, hindi one-sided. Gusto mo, ikaw lang ang pakikinggan ng Diyos. Hello? Di ba sabi ko, mabait ako, parang tumatapang na naman. O, gusto natin minsan, tayo lang ang pakikinggan ng Diyos. May tanong po ako, pinakikinggan niyo ba talaga si Lord? Amen? O mas nakikinig tayo, mas lamang yung pakikinig natin sa ating sarili. Sabihin mo sa sarili mo, huwag ganun. Dapat pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Deuteronomy, sabi po, magkakasalo kami sa pagkain. Lagi po nating nasain. Kasi kumakatuwa ang Lord lagi sa puso natin. Amen po ba? Tandaan niya po tayong pag-usap. Pero kung hindi maintindihan, bigay mo kay Lord. Yes. Napakasarap. May problema ka, binigay mo kay Lord. Sabi niya, magsasalo tayo. Nak, tutulungan kita. Yan yung pangako niya eh. Eh, ayaw mo papasukin eh. Anak, ito lang ako. Lumapit ka sa akin. Kayong lahat na napapagal at kayo pagpapahingayin ko. Amen. Ikaw na napapagod. Ikaw nawawala ng pag-asa. Bibigyan kita ng pag-asa. Yan ang pangako ng Lord eh. Amen. Hello? Hello? Ano sabi ng Deuteronomy 6:5? Ito yung kulang sa atin. Mahalin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang buo ninyong lakas. Amen. Yan ang malaking kakulangan natin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Hello? Bakit? Ang mahal natin yung sarili natin. Ang mahal natin yung mundong itong nandito. Mas binibigyan natin ng pansin yung mundong ito. Mas hindi natin binibigyan ng pansin ang Diyos. Kasi hindi natin ganun kamahal. Pwede natin sabihin, mahal kita, Lord! Pero Lord, ito talaga yung gusto ko eh. Asan doon yung pagmamahal? Sabi naman ni Lord, huwag eh. Huwag yan. Hindi yan. Hindi makakabuti sa iyo yan. Eh, mahal mo si Lord. Sinabihan ka ni Lord. Gagawin mo pa ba yun? Hello? Gawin natin yung nauukol para sa Lord. Mahalan natin siya. Yung init na yan, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Yung init na to, walang kwenta yan pagdating sa impyerno, kumain-impyerno tayo. Kaya matakot po tayo. Init pa lang dito sa lupa. Naramdaman ko po kasi init kanina. Habang nasa labas ako, sumisingaw palabas. Sabi ko, grabe init. Siyempre, si Daddy, mapagmahal. Ayoko mainitan kayo. Pinaandar ko yung aircon. Kahit bukas. Yan ang way ng pagmamahal. May ginagawa. Ewan po ba? Hindi lang sinasabi, may ginagawa. Amen. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Huwag natin ipagpalit kung kani-kanino si Lord. Amen. Huwag natin ipagpalit sa pera. Huwag natin ipagpalit sa boyfriend natin, sa girlfriend natin, sa trabaho natin. Kailangan natin lahat yan. Kailangan natin magka-boyfriend para tayo magka-asawa. Pero yan ba talaga yung tamang babae sa'yo? Yung may tamang lalaki para sa'yo? Huwag mo ihiwalay. Mahalin natin, higit ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Deuteronomy chapter 13:3, huwag kayong maniwala sa Kanya dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon sa iyong Diyos kung minamahal niyo ba tayo siya ng buong puso at kaluluwa. Marami pong magko-question sa atin. Pero wag po tayo maniwala ang sabi ng Deuteronomy. Maaaring pagsubok lang yan. Amen? Amen? Sinusubok lang tayo ng Panginoon kung talagang mahal natin si Lord. May dumating kang bisita Sunday. Anong katwiran natin?
Maunawain naman si Lord eh. Pero mahal mo ba talaga si Lord? Ang Sunday, itinakdanan niya yan sa atin. Yes. Yan po yung araw ng Panginoon. Maghapon yan. Dapat yan talaga, maghapon yan. May oras na nga lang. Amen. Tapos tatapat, outing. Kamisa-misa lang naman yung outing. Mahal mo ba talaga si Lord? Napakahigpit naman ni Daddy. Hindi po ako mahigpit. Pagmamahal eh. Kailan mo ipapakita yung pagmamahal mo sa Lord? Di ba doon sa ayaw mo dapat? Na gusto naman ni Lord na gawin mo? Yun ang totoong nagmamahal. Amen? Ang totoong nagmamahal at totoong nagmamahal sa Diyos, kaya niyang kalimutan ang kanyang sarili. Bakit? Ang Diyos nga yun ang kanyang ipinakita sa atin. Kinalimutan niya yung kanyang pagka-Diyos dahil sa pagmamahal niya at sa akin. Pagkatapos, pagpapalit mo lang siya sa labahin. Amen? Pagpapalit mo lang siya sa katamaran. Amen? Pagpapalit mo lang siya sa iyong kasumpungan, sinumpong ka lang. Amen? Nasaan doon yung koneksyon? Nasaan doon yung maayos na relasyon? Pagsubok lang yan. Kasi sasansalayan ng kaaway. Kukontra ng kaaway anumang bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero itong napakaganda sa Deuteronomy chapter 30 verse 6. Napakaganda. Sabi niya, babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo. Sino magbabago? Si Lord. Naniniwala ba kayo dito na kaya niya baguhin ang ating puso? Ang tanong, gusto mo bang magpabago? Kasi pag ayaw mo naman magpabago, hindi mababago yan. Naniniwala ka ba doon? Nababaguhin ng Panginoon na iyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso na iyong lahi para malinyo siya ng buong puso at kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Kita nyo? Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba magpabago? Handa ka bang mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal? Oh. Ang hirap kasi dun eh. Yung chinichismis ka, yung sinasaksakan sa talikuran, kaya mo bang mahalin yan? Amen, alalahanin niyo ulit. Minahal tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo makasalanan. Kahit hindi tayo kamahal-mahal. Sino tayo para hindi natin magawa yung sinasabi niya? Na wala naman tayo madadilat, binigyan na tayo ng Espiritu. Meron na tayong Espiritong tinanggap. At ang pangako niya, babaguhin niya pa yung ating mga puso. Hindi lamang sa iyo, pati pamilya natin, lahi. Matthew 22:37, sabi Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Lagi po yan ang inuutos sa atin. Yan po yung mga tao na kailangan natin gawin yan. Yung connection natin, yung relasyon natin, yan ang kailangan. Kasi minahal nga tayo. Susi, love. Ganun din sabi sa Luke 10:27, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Mga kapatid, sa umagang ito, our relationship with God is the foundation for all other connection. Yung relasyon natin sa Panginoon lang ang tanging pundasyon para ang lahat ng dadaloy sa atin, lahat ang nakakonekta sa atin, ay maging ayos ang daloy. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Nakita nyo yung puso ng tao? Literal na puso. Kapag hindi po maayos ang daloy ng ugat, na-stroke ang tao. Sa spiritual naman, kung ang relasyon natin sa Diyos ay hindi naka-align, hindi maayos ang connection natin sa Diyos. Hindi tayo nagkakaroon man lang ng desire na, Lord, sino po rito yung nagtanong, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko sa buhay ko dito sa mundo? Meron po ba nagtanong na sa inyo, sa Lord ng ganyan? O ang tanong natin ay ganito, Lord, anong trabaho ba ay bibigay mo sa akin? Demanding ang tao eh. May tanong po ba natin? At kayo pong umagang ito,
Tanong po natin sa sarili natin. Tanong natin sa Panginoon. Ano ba yung gusto mo namang gawin ko para sa iyo? Yung masasaktan ako. Yung malilito ako. Yung mamomroblema ako. Bibigat no? Paano pa natin maiintindihan yan? Yung mga bagay na hindi mo maintindihan na ipinagagawa siya ng Diyos, magagawa ka yan. Pero ang sabi ng Panginoon ngayon, para hindi tayo magaya sa mga Pariseo at sa Saduceo, dapat marunong tayo makinig. Dapat ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos. Para hindi tayo maging hypocrite. Hindi tayo maging Kristiyanong Simbawe. Taga Simbawe. Simbawe, 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 Simbawe. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya, mga kapatid, napaka-basic ang susi. Huwag nating iwala yung tinanggap natin. Kaya nating lumago ito sa ating buhay. Ang Diyos, nag-aayos po yan sa magulong schedule. Amen? Ang Lord po nag-aayos sa magulong isip. Amen? Ang Diyos po nag-aayos sa mga taong walang pag-asa. Hindi po ba kayo? Ang Diyos po nag-aayos ng pamilya, ng buhay, ng isang tao. Nawa po sa umagang ito. Huwag nating makalimutan yung, ano nga yung pamagat? Missing the basics. Huwag nating iwawala yan. Which is the Word of God and the power of the Holy Spirit. Amen. Kapag hindi nawala sa buhay, sa mundo natin yan, sa buhay natin, magtatagumpay tayo. Kahit ano pa ang gawin ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. Dahil meron tayong salita ng Diyos, alam natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga kahapon, binigyan na kayo ng kapangyarihan. Tayo mga supernatural. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang anuman patungan na inyong kamay, at manalangin ng mga may sakit ay gagaling. Ang kailangan lang, maniwala ka na ang Diyos ang nagpapagaling. Huwag ka magyayabang kahit kapraso. Dahil baka sa halip na mabuhay, mamatay pa. Pagaling. Amen? Kukuha na ng glory ang Panginoon. Yan lang po ating sandata salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo.